The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay ng programang ito. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya niya sa atin ng buhay at kalakasan upang magamit natin sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng programang ito na pawang naghahatid ng mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol po sa atin na mga tao. At ito po ay hango sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. At ito po'y hatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ben Hanan, at ngayon ay makakapiling natin ang kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Ben Hanan, at sa aming mga mahal na taga-subaybay, ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ng Panginoon ay patuloy na maghari sa ating puso, sa ating mga kalooban. Noong nakalipas na mga pagtuturo ay naipaksa po natin ang tungkol po sa buhay na walang hanggan na dapat ay pinakasisikap at pinakahahangad ng sangkatauhan na naririto sa sanglibutang ito. At kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan, ito po ay may proseso at may takdang panahon upang ipagkaloob ng Diyos ang gantimpalang buhay na walang hanggan sa mga tao na buong puso't pananampalatayang sinunod ang banal na kautusan ng ating Panginoon Diyos. At ang paksa ay mayroong kaugnayan sa mga itinuro po noong nakaraang pagsasaying papawid ng programang ito. At sa pagkakataong ito, ang paksa ay nagsasabing ang pagkabuhay na mag-uli. Kapatid na Neraya, ano po ba ang karaniwang reaksyon ng mga tao tungkol po sa usaping pagkabuhay na mag-uli ng mga taong nangamatay na? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 23. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli at siya'y kanilang tinanong. Sa isang salin pa po ng banal na kasulatan sa Revised Tagalog Popular Version, sa gayon din pong talata ay pakibasa nyo rin po, kapatid na Ben Hanan. Nang araw ding yon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseyo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Narito po ang sagot ng Biblia tungkol sa karaniwang reaksyon ng mga tao tungkol sa usaping pagkabuhay na maguli. Sa pagkakataong ito yung panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At ang isang mahalagang paksa na kanyang tinatalakay ay ang doktrina o aral tungkol sa pagkabuhay na maguli. Subalit, merong mga sekta ng pananampalataya at mga taong nagsasabi katulad ng mga Saduseyo sa harap ng Panginoon na pinabubulaan nila na wala anyang pagkabuhay na maguli. At sinasabi na sila'y hindi naniniwala na muling mabubuhay pa ang mga taong namatay na. So kung paanong noon, meron ng mga taong nagsasabi gaya ng mga Saduseyo na walang pagkabuhay na maguli. Sila'y hindi naniniwala na mabubuhay pang maguli ang mga taong namatay, gayon din po sa ating panahon. May mga tao ring hindi naniniwala at nagsasabi na
walang pagkabuhay na maguli. Yan ay isang katotohanan na atin pong nararanasan, lalo na nga po kung ang isang tao ay hindi naniniwala sa pag-iral ng nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Si kailanman ay hindi nila sinampalatayanan, kailanman ay hindi nila pinaniwalaan ang isang mahalagang turong ito ng ating Panginoon Diyos na ang mga patay ay magkakaroon ng takdang panahon na sila po ay mabubuhay na mag-uli. Kapatid na Neraya, ano nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli? Ang sagot po ibababasa natin sa pagpapatuloy sa mga talata na nasulat po sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 24 hanggang 30. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Guro, itinuro po ni Moises na kung mamamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibasay di nyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Narito po ang sagot ng Biblia kung bakit may mga tao katulad ng mga Saduceo na nag-aalinlangan o hindi naniniwala tungkol sa aral sa pagkabuhay na maguli. Sapagkat ito po ay bunga ng pagkakaroon ng maling pag-iisip. Ano po ba yung iniisip nila? Parang sa isip nila, paano mangyayari yun na ang tao ay mabubuhay na maguli? At ayon sa kanila, batayan niya sa kautusan, kinuwento nila sa panahon na niya ni Moises, ang alituntun patakaran sa pag-aasawa kapag niya nag-asawa yung panganay na lalaki at ito ay namatay na walang anak, ang magtutuloy ng pag-aasawa sa nabiyuda o nabalo ay yung kasunod. At merong ganun anyang pangyayari. Merong 7 magkakapatid, itinuloy nila yung pagpapakasal doon sa nabiyuda at namatay silang lahat. Pinoproblema nila ngayon, kung talagaan niyang may pagkabuhay na maguli, paano niya mangyayari yun? Kung mabubuhay silang lahat, sino anya ang magiging asawa sa kanilang 7? So maliwanag po ang sagot ng Panginoon. Maling-mali anya ang iniisip nyo. Di nyo nalalaman anya sa pagkabuhay na maguli ay wala na anyang pag-aasawa ron, kundi magiging tulad anya ng mga anghel. At yan ang niyang pagkakaroon nyo ng maling pag-iisip ay bunga ng hindi pagkaalam at pagkaunawa sa mga turo mula sa kasulatan at di pagsampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kung maunawaan lamang nila ang nilalaman ng kasulatan at mananalig sila sa kapangyarihan ng Diyos, sila'y maniniwala at sasampalataya tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang pananiwala sa pagkabuhay na mag-uli ay nangangailangan po ng malaki at matibay na pananampalataya sa mga pakikinig ng mga aral at katwiran ng Panginoon. Opo. Dahil gaya ng Saduceo, kapatid na Neraya, iniaagapay nila yung karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Kaya sa bagay na yon, parang hindi nila maunawaan dahil napakalalim ng pagtuturo ng Panginoon. At lalo pang lumalim at hindi naunawaan ng Saduceo ang pagtuturo ng Panginoon sapagkat hindi nila ginamit yung kanilang pananampalataya. Gayon din sa atin, sa ating kapanahunan. Matuwid at nararapat upang lubos nating maunawaan ang aral at pagtuturo ng Panginoon tungkol sa pagkabuhay na mag-uli, ay lakipan natin ito ng pananampalataya.
Gaya ng sinasabi natin na ang turong ito ng Panginoon ay totoong-totoo na ang mga patay ay magkakaroon uli ng tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. Ayon pa rin sa Biblia, kapatid na Neraya, katotohanan bang itinuturo nito ang pagkabuhay na mag-uli? Opo, at ang Apostol Pablo po ang isa sa nagturo nito. At ito'y bahagi ng mahalagang doktrina na kanyang ipinapangaral at sinasampalatayanan ng mga unang Kristiyano. Ang katunayan nito'y mababasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14. Sa salin po ng Biblyang Tagalog, Popular Version. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Napakaliwanag po nito. Ang isang tiyak na halimbawa o katunayan na talagang katotohanan ng aral o doktrina tungkol sa pagkabuhay na maguli ay ang pangyayaring naganap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Na kung paano ang Panginoong Kristo Jesus nung siya nagkatawang tao na gumamit ng katawang tao ay namatay sa laman at muli siyang nabuhay. Gayon din ang magiging kapalaran ng mga kay Kristo, na darating sa isang panahon tayo ay mamamatay at katulad ng Panginoon, bubuhayin tayo ng Diyos na maguli. At wag nating isiping paanong gagawin ng Diyos yun. Ang sabi nga, pag hindi mo naunawaan yung kapangyarihan ng Diyos, mahirapan ka talagang intindihin kung paano mangyayari ang pagkabuhay na maguli. Sapagkat sa kaisipan at kakayanang pangtao, parang napaka-imposible po, patid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, yung taong namatay na ay muli pang mabuhay. Dahil wala sa kakayanan at kapangyarihan ng sino mang tao para bumuhay ng patay. Subalit kung ang tao'y mananalig sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. Kumbaga, noon nga pong panahong walang tao, nakalikha ang Diyos ng tao. Ang nangyari lang sa tao ay namatay. Mas madali na sa Diyos na ito'y muling mabuhay. Kumbaga naman sa kakayanan pang tao, halimbawa, nung unang panahon, wala pa namang masyadong kaalaman ng tao sa paggamit ng electricity. At dahil doon, kapag ang tao naiinitan, manual ang tao nagpapaypay. Pero nung umunlad ang karunungan ng tao at natuklasan nila kung paano gagamitin ang electricity, kasama nun ay nakaimbento ng electric fan, ng air condition, di po ba? So halimbawa lang po yung electric fan. Kapag yun ay merong napatid na pyesa o nasirang pyesa, dating umaandar, hindi na siya aandar. So mamamatay po siya. So ang tanong, nung panahong walang electric fan, nakalikha ang tao ng electric fan. So may electric fan na. Napatid lang yung wire, kaya ayaw umandar, namatay. Imposible bang yung electric fan na nasira ay muling magawa? Hindi. Mas mahirap yung mula sa wala, nakalikha, nagkameron. Ngayon, meron na, namatay lang, mas madali nang buhayin o kumpunihin ulit. So, ganun po ang aking ibig sabihin. Nung panahong walang tao, nakalikha ang Diyos ng tao, may tao na, napatiran lang ng hininga. Mas madali na sa Diyos na ibalik ang hininga para ang tao ay muling mabuhay. Kaya, kung isasalig natin sa kakanyahan at kaalamang pangtao, talagang parang napakahirap na ang mga patay ay muling mabuhay. Pero kung isasalig natin ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Panginoon, darating ang panahon na ang mga tao ay muling mabubuhay. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, kapansin-pansin na ang unang naging halimbawa sa pagkabuhay na mag-uli ay ang Panginoong Kristo Jesus. Ibig pong sabihin, ang ginawang ito at kapasyahang ito ng ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus ay para po ihayag ang isang katotohanan na parang sinasabi niya sa atin, totoo ang pagkabuhay na mag-uli. At yung pangyayari sa ating Panginoong Kristo Jesus na after
ng 2 araw at sa 3 araw ay muli siyang nabuhay, yun po ay nagsusumigaw na katotohanan na dapat po nating sampalatayanan. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo Jesus ang unang bunga ng pagkabuhay na maguli at ang susunod ay ang mga na kay Kristo. Kaya dito po ay masasabi natin, mayroon ng katunayan, mayroon ng ebidensya ng pagkabuhay na maguli. Ang tanong lang, kapatid na Neraya, kailan nga magaganap ang muling pagkabuhay na maguli ng mga taong nangamatay kay Kristo? Ang sagot po ay mababasa natin sa 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Narito po ang panahonang ipinapahayag ng kasulatan kung kailan magaganap ang pagkabuhay ng maguli ng mga taong nangamatay kay Kristo. Gaya ng ating narinig, ang Panginoon din anyang bababang mula sa langit. Ang tinutukoy po rito ay ang muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil alam natin na siya po ay pumarito na. Pero ang layunin ng kanyang unang pagparito ay para mangaral at magbigay halimbawa sa atin. At siya'y umakyat muli sa langit upang ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. At nangako na muli siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik sa muling pagparito, bababa ang Panginoon mula sa langit. May isang sigawan niya, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At sa kanyang pagbabalik, ang mga nangamatay kay Kristo, nangamatay na tao na naglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus, nasa panig ng Panginoong Kristo Jesus, sa panig ng kabutihan, ng kabanalan, ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya't hanggat hindi dumarating pa ang ating Panginoong Kristo Jesus, ay hindi pa panahon para ang mga namatay ay muling mabuhay. Marahil yun ang iniisip ng mga tao na hindi totoo ang pagkabuhay na maguli dahil ang dami na taong namamatay, hanggang ngayon wala pang taong nabubuhay. Talaga pong wala pang mabubuhay dahil ang takdang panahon ng muling pagkabuhay ng mga taong namatay, lalo ng mga taong namatay kay Kristo, ay sa muling pagparito pa ng ating Panginoon. At ngayon po ay namamalas natin ang mga palatandaan na sinasabi sa Biblia na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. At sa kanyang pagdating, doon niya bibigyang kaganapan ang kanyang pangako at ang katotohanan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang ang mga taong namatay ay muling mabuhay. At mapalad ang mga taong nasa panig o na kay Kristo Jesus sapagkat para sa kanila ang unang pagkabuhay na maguli. Maliwanag ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, sapagkat sa mga kinagistan nating mga pagtuturo at aral, para bagang sinasabi natin, abay sa lahat ng taong nangamatay, sabay-sabay nabubuhayin na maguli. Hindi po ganon ang itinuturo ng Biblia. Maliwanag ang pagtuturo na sa ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi pa ang lahat ng nangamatay ay magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Kundi sila na mga nangamatay na pawang na kay Kristo. Sila na mga tumupad ng palatuntunan at nagpakababa sa paglilingkod sa Panginoon Diyos at sumunod sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, nagkaroon na ng pagkabuhay na maguli ang mga na kay Kristo. Paano po naman yung mga hindi pa tumanggap ng pagkabuhay na maguli? Kailan naman sila mabubuhay ayon sa itinakda ng banal na kasulatan? Ang sagot po ng Biblia ay inihayag sa aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo po ay 20, ang versikulo 5, kasama po ang talatang 13. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa.
So ito po ang maliwanag na sagot ng Biblia. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay, sapagkat sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan o ang impyerno. Ito ang mga namatay kay Kristo. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, mula sa kalagayang may katawang nabubulok, bibigyan ng katawang di nabubulok. At mula sa kalagayan na may katawang namamatay, bibigyan ng katawang walang kamatayan. At kung paanong tinaglay yung katawang panlupa, sa muling pagkabuhay, bibigyan tayo ng katawang panglangit na wala ng kamatayan. Kaya ng kalagayan ng mga nangamatay kay Kristo. Pero pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, lilipas pa ang 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon na tinatawag sa Bibliang Millennial Kingdom, ay saka palang bubuhayin ang lahat ng taong nangamatay. Nang layon ay para dumaan sa paglilitis o paghuhukom ng Panginoon upang ibigay sa mga tao ang nauukol alinsunod sa kanilang mga gawa. At yan po ay pinatutunayan ng mga banal na kasulatan. At sa isang paglalarawan, lahat anya ng lugar na kung saan doon ang tao'y namatay. May mga namatay sa dagat, sa libingan, iluluwa o ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibibigay din ng libingan ng mga patay na nasa kanya upang muling buhayin at upang humarap sa araw ng paghatol o paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating ipagtaka, mga giliw naming mga taga-subaybay, na bakit kailangang mauna ang mga na kay Kristo na nangamatay upang magkaroon ng pagkabuhay na maguli. Alam niyo po, nasusulat ito sa Biblia. Wala nang anumang hatol ang mga na kay Kristo. Yun po ay isang napakasarap na pangako ng Diyos sa mga tao na nagnanasa at nag-iibig maglingkod sa tunay na Panginoon at Diyos na dapat nating sambahin. Mga giliw naming mga taga-subaybay, isang bagay po ang ibig itanim sa ating kalooban ng mga pagtuturong ito. Kung ibig natin ng kasiguraduhan, ng katiyakan, upang tayo magkaroon ng katiyakan na mapabilang sa pagkabuhay na mag-uli. Sa unang pagkabuhay na mag-uli, ang ibig kong sabihin, ay tayo na po na alamin natin at dinggin natin ang mga pagtuturong ito at pagbunga ng pananampalataya na nagnanais na maglingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang bahay. Sa makatwid ay sa kanyang iglesyang pag-aari. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya dito makikita po natin na sa unang pagkabuhay na mag-uli, mayroon pa pong mga patay na mananatiling patay. Dahil ang takdang panahon na para sila ay makalakip sa pagkabuhay na mag-uli bilang ikalawa ay matatapos muna po ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus dito sa ibabaw ng lupa. At ang kanilang paghaharian sa 1,000 taong paghahari ay yaong mga tao na dinatnan niyang buhay dito sa lupa. After ng Millennial Kingdom, ay bubuhayin na mag-uli ang mga taong hindi nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ano ang dahilan? Upang ang Panginoong Kristo Jesus ay humatol ayon sa ginawa ng mga taong ito. Ano ang magiging kalagayan, kapatid na ni Raya, ng mga taong nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli at sa mga tao na hindi nakatugon sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating Panginoon after na makamit nila ang pagkabuhay na mag-uli? Ang sagot po ng Biblia ay bababasa natin sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 hanggang 29. Sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Huwag ninyo itong pagtakan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Narito po ang kapasyahan ng ating Panginoong Diyos na nasulat sa Biblia tungkol sa mangyayari sa hinaharap.
Gaya ng ating narinig, hindi natin ito dapat pagtakhan at lalong hindi natin dapat pag-alinlanganan. Sa halip ay sampalatayanan natin sapagkat ito'y sinalita ng bibig ng Panginoon, ito ang mangyayari sa hinaharap. Anong sabi? Ang lahat ng mga namatay, darating ang oras at panahon na maririnig nito ang tinig ng Panginoon. At sa kanyang makapangyarihang tinig, muli silang mabubuhay, lalabas sa kanilang kinalilibingan. Lahat anya nang gumawa ng mabuti, yung mga nagpakabuti, nagpakabanal, sinikap na masunod ang kalooban ng Diyos, nagpasakop sa paghahari ng Panginoon, ginawang lubos ang kanyang mga utos sa bahay ng Diyos, naglingkod, patuloy na gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po ng mga taong nagpasya na mamuhay na nagpapakabuti. Subalit sa aba naman ng mga taong ang naging desisyon, mas pinili nilang mamuhay sa kasamaan. At dahil doon ay napabilang sila sa mga taong masasama at namatay silang taglay ang kanilang mga kasalanan. Sila rin naman ay muling mabubuhay, subalit sila anyay parurusahan. Kaya dalawang magkaibang kapalaran ang kahihinatnan ng mga taong nabuhay. Sa mga taong nagpakabuti, gagantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Sa mga taong nagpakasama, hindi nagsisi, hindi nagbagong buhay, sila po ay parurusahan sa parusahang walang hanggan. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya, banal at hindi banal ay kapwa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang malaking pagkakaiba lamang, sila na mga nagbanal, nagpasakop sa Panginoong Kristo Jesus, sinunod ng buong sikap ang mga kautusan ng Panginoon, gumawa ng mabuti sa kanilang buhay, ang buhay na walang hanggan na kanilang kakamtin ay doon po sa kalangit-langitan. Samantalang, ang mga naging liko at nagpakasama sa harap ng Panginoon, hindi tinalikuran ang kanilang masamang paraan ng pamumuhay, sa halip ay sinadya nilang magpakabuyo sa kasalanan, sila po ay mayroon ding buhay na walang hanggan na hindi na po sila mamamatay kailanman. Kaya lamang ang kanilang destinasyon ay doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya sinasabi ng Biblia, ito yung walang hanggang paghihirap doon sa impyerno, mga giliw naming mga taga-subaybay. Samantala, tayo, kahit po tayo magtiis, magsakripisyo, masasabi nating ilang taon lang naman ang ating titiisin at patuloy lang tayong magtapat sa Panginoong Kristo Jesus sapagkat ang kanyang pangako ay tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kalangit-langitan. Kumpara naman sa ibinigay mo yung layaw ng katawang ito, sabihin na nating mabuhay ka sa loob ng 100 taon. Nag-enjoy ka sa buhay na ito, nagpakasasa ka sa maraming bisyo, kung ang kapalit naman ay ang kaparusahang walang hanggan. Di ba't mas mabuti na kahit 100 taong kang nagtiis, nagsakripisyo, pero nagtatapat ka sa Panginoon, ay yung pong sakripisyo na yon ay hindi po maitutumbas sa napakadakilang gantimpala at pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong maglilingkod at susunod sa Kanya. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pamamagitan ng pagtuturong ito ay lumikha sa atin ng banal na takot sa Diyos na wala tayong ibang magagawa. No choice kundi ang tayo po ay magpasakop sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At kung gawin natin to, tayo rin ang makikinabang sa hinaharap sa buhay na walang hanggan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.